Kamusta ulit mga kaibigan? So ngayon tingnan natin paano kaya yung magiging alignment ng um, NSCR or yung South Commuter Rail project na dadaan dito sa area ng Pandacan, ano? So kasi nga dahil nandito, makikita natin nandito yung Skyway Stage 3. So dahil may structure, current structure na nandito, medyo iba yung magiging forma ng alignment dito na um, NSCR. Ngayon, tingnan natin yung dito sa kanyang plan ng alignment niya. So, dito, ito yung mula na galing dun sa Santa Mesa Station. Mag-cross na siya dun sa Pasig River. Ito yung medyo maraming details nandito kasi nandito yung itong drawing na to, by the way, is from 2020, no? Ito yung in-release tong drawing na to. So, may mga changes na nangyari dito. Ito pa lang, ito yung nakita ko na recent na drawing na nirelease nila tungkol sa alignment ng NSCR. Kung meron man mga bago na maaaring hindi pa nila nirelease yun publicly sa mga building documents nila. So, kung mapapansin nyo, itong line na to, ito yung dating alignment ng Skyway Stage 3. Ngayon dahil nga maaring dahil sa mga road issues, hindi na dito idinaan yun. Although dito din dadaan yung NLEX-SLEX connector road, no? Nadudugtong naman dun sa Skyway Stage 3. So, huwag kayo makonfuse dito sa drawing na to, no? Kasi ito medyo itong drawing na to nung 2020. Mag-focus lang tayo dito sa line ng NSCR. Ito yung line na yun. Ng NSCR. So, sundan natin siya. So, yan. Dito, dadaan yung NSCR. Mag-cross siya sa Pasig River. Makita nyo dito, dahil nga sa Pasig River siya, yung kanyang columns, viaducts, meron siyang gabion mattress, no? Dahil para ma-prevent yung erosion niya. So, may prevent yung erosion niya dahil nga sa flow ng tubig to sa Pasig River. So, may protection siya na idol ng mga parang malalaking bato na may netting, no? So, yun yung magpre-prevent ng erosion dun sa pinaka-main na ano niya, main na pile cap. Yeah. Okay, so tawid tayo dyan. So, pagdating dito, doon pa rin naman siya sa alignment. Yung alignment niya ay doon pa rin siya sa current row ng PNR. Although dito, pagdating na dito sa area na to, nakikita nito itong part ng Tomas Claudio Boulevard. Itong paakyat na siya ng pang flyover niya. Itong marking ito, ang ibig sabihin niya, di ba naka-shade siya? Ang ibig sabihin niya, i-decommission na siya. So, tatanggalin. Base dito sa drawing na meron tayo, ay tatanggalin itong current na flyover na to. So, titingnan natin dito sa Google Maps. Although ito, hindi ito yung pinaka-current na image niya. Pero, at least magkaroon tayo ng idea. Itong flyover na to, tatanggalin yan. I-decommission na yun siya. Base dun sa drawing. I-decommission na siya. Tatanggalin yan. Itong flyover na to. So, balik tayo dito. Then, continuous lang dyan yung NSCR. Kung mapansin nyo dito rin sa drawing, initially, ang ano nila kasi, assumption nila ay dito maidadaan yung
ah, yung Skyway, no? Pero dun sa time na yun, kung makita natin dito sa current map ngayon, dapat dire-diretso yun dyan. Pero ano nila, dinivert nila dito sa Pasig River kasi nga nagkaroon yata sila ng row issues, no? Pero ngayon, mukhang yung mismong NLEX connector road dito rin sa area na to dadaan para dumugtong dito. Siguro dahil nga ano na rin, naipasa rin yung batas ng sa right of way nga sa eminent domain na at saka doon sa expropriation na pwedeng once na yung mga project ay for public use ay maaari nilang mai-expropriate yung property. So, dito. So, yan. Itong kahabaan na to, nung flyover, iaalisin na siya. I-decommission na siya. Then, itong PNR station dito, ay aalisin na rin siya. Base dito sa plano, nakalagay Pandakan Station to be demolished. No? I-demolish siya. Pero, tingnan natin kasi siyempre may historical value. No? Tingnan natin kung paano ba yung gagawin sa kanya. May part pa siya na i-preserve or kung anong plano sa kanya. Ayan, yung kahabaan ng flyover na yan, tatanggalin. Then, pagdating dito sa area na to, sa may tapat na ng yung dating SMYPC na plastic plant ay magkakaroon ng magiging upgrade siya. Although not upgrade na talagang level sa lupa, na may U-shape ano pa rin siya. U-shape construction siya. Pero mas mababa kasi yung kanyang magiging elevation dahil nga dadaan siya sa ilalim dadaan siya sa ilalim nitong Skyway Stage 3. No? Kaya iilalim siya. Then, pagdating dito naman, aangat ulit siya. No? Then, dito sa pag-cross dito sa M. Carrion, meron siya parang ano dito. Kumbaga may parang bridge na siya. Na low profile na bridge din. Then, aangat na siya. Papuntang viaduct na ulit siya. Then, papunta na dito sa Paco Station. Kung mapapansin nyo, may mga roads na shaded, aalisin na sila, i-decommission na sila. Pati dito, pati itong part na to ng Paco Santa Mesa Road. Although kung may changes man sila, pero probably tatanggalin na nga rin nila kasi nasa alignment na siya, nasa row siya ng PNR. Mapapansin nyo, yung row ng PNR, ito siya, itong blue line na to, at saka hanggang dito. Although kung sa mga nagtatanong, meron bang fencing? May mga area tulad nito, yung mga square na yan. Yan ay fencing yan. So may fencing, no? Merong bakod. Lalagyan ng bakod. May mga portion na karamihan ng portion ay may bakod siya. May fencing siya. Na para at least walang basta-basta makapasok dito sa alignment ng NSCR. May plan siya na may fence, no? Although bukod lang dun sa mga may kalsada, mostly kahabaan niya may bakod. May bakod siya. Kaya yun. So, kung tingnan natin yung pinaka alignment niya sa yung side profile ng alignment niya.
So, ito siya. Galing din dun sa up drawing plan. Ako pinagdugsong-dugsong ko na lang. Ito siya. So, simulan natin dito kanina. Ito yung existing niya galing sa Santa Mesa. So, ito, ano to yung side view. Side view ng mga viaducts. So, dito, mataas pa siya, no? So, kung napanood nyo dun sa mga dati kong video, yung pag-compute nung height niya. So, existing ground level, ito naman yung top ng rail level. So 28.6. So, na-round up na natin. Minus yung current level ng ground. So, 5.5. 5.5 equals 23 meters yung taas nito sa area na to. Yung galing sa Santa Mesa Station. 23 meters. So, kung i-convert natin sa feet, i-multiply natin by 3.28 equals 75 feet. So, ang taas niyan, mataas yung viaduct na yan, no? So, as it goes along, no, patawid na dito sa Pasig River. Pagtawid ng Pasig River, gagamit siya ng balance cantilever kasi maano siya, mahaba masyado yung ano niya, span, no? So, kaya ginamitan siya ng balance cantilever method. And dito, kung mapapansin nyo, medyo parang pababa na siya yung elevation niya. So, let's say dito sa area na to. So, mula doon nung galing sa Santa Mesa Station ay 75 meters, no? So, dito naman, kunin natin yung kanyang height dito sa point na to. So, 19.8 yung rail level minus natin sa current na 4.9 was 14 meters times 3.8 equals so 48 feet. Medyo mababa na siya pero of course mataas pa rin niya. 48 almost 50 feet pa rin yung height niya, no, dito. Then dito pababa lang siya na pababa. Then makrokos niya yung Beata Street sa ilalim niya. Then ito merong Estero de Paco. Then pababa siya ng pababa hanggang marating na niya yung point na to. Then magiging siyang U-shape construction. Ano ba yung U-shape construction na yun? Ano itsura nun? So magiging ganito yung itsura niya. So yan. So kumbaga solid siya, no? Yung wall nung pinaka U-shape na wall niya ay ito. Ito yung ano niya, yung shape niya. Then meron lang granular fill sa loob, no? Then may slab na kung saan ilalagay yung sleepers ng relays. Then meron pa rin naman siyang mga sides na. So parang ang style parang embankment, no? Pero may U-shape retaining wall siya. And then sa ilalim niyang mga U-shape niya na construction na yan, meron siyang piles. So may mga parang may mga poste siya sa ilalim ng lupa. So yun yung magsusupport sa kanya. So, pero mapapansin nyo sa outline nitong nung mga tren kasi sa gilid niya sa ground level nandun pa rin yung linya ng at grade o ground level na relays ng PNR. Nagagamitin sa freight o cargo at the same time sa mga long haul or maari din na sa local service na PNR, no? Yung kumbaga yung slow version ng PNR. So pero kung mapapansin niyo 5 meters yung taas niya. So 5 meters kung i-convert natin sa feet. So 5.1 times 3.28. 16 feet ang taas nito. So mataas, no? Mataas pa rin siya. Naka-elevate pa rin siya in case na mag-flooding nga, no?
At mapapansin nyo dito sa drawing, meron siyang fence. May mga fencing siya. Maaaring yan, cyclone wire fencing. No? Pero tingnan natin pag in-implement na siya. So, yan yung magiging forma niya. No? De, balikan natin yung yung drawing kanina. Pababa siya ng pababa. Hanggang maabot niya yung overpass na yan. No? And then, para akyat ulit siya. Although, gaya nga sabi ko, itong drawing na to ay nung year 2020 siya, no? Yung design na ito. So, tingnan natin kung may pagbabago siya pag in-implement na siya. Next year, magsisimula na yung pagtatanggal nila ng mga release diyan sa area ng from Tutuban to Alabang. No? So, in a few years, makita natin kung anong gagawin nila. So, dito, may mga piles sa ilalim yung U-shape construction. Pababa siya. Sa pinakamababang level niya dito, sa ilalim ng Paco Santa Mesa Road Overpass, ang height na lang niya ay kung i-compute natin. So, 4.7 minus 2.4 minus 2.4. So, 2.3 meters na lang. Tatayos natin sa 3.20. 7.5 feet ang taas niya. So, yun yung pinakamababa niya dito sa area na to. 7.5 feet yung taas niya mula from ground level to the rail o doon sa level ng relays. Yan na lang yung magiging taas niya. Mababa lang. Kasi nga, dadaan siya dito sa overpass na ito. Titingnan natin yung overpass na yon dito sa area na to. Ito yung crossing na yon. Yung nag-cross siya dito. Although decommission nga siya, pero dahil nga nandun na yung skyway sa area na yan, kaya kailangan bumaba siya. Kasi yan yung dun magkri-criss-cross. Ito yun, oh. Dun magkri-criss-cross yung kanyang path. Kung titingnan naman natin dito sa mapa, ito yung area na yon dito. Kaya mapapansin nyo, may yung mga kanyang poste, yung pinaka-support niya ay portal beam. Para sa ilalim niyan, dadaan yung NSCR. Diyan magkro-cross. From here, lilipat siya dito sa kabila. Pero kailangan mababa yung height kasi nga double decker to eh. Kung titignan natin dito sa area na to, dahil nga tatanggalin naman nila itong itong post na nga tayo. Mabilis. Yan. Tatanggalin na nila itong itong overpass na ito. Ay, yung parang tulay na ito. So, ano nga muna tayo? Ilalagay lang natin yung ating guide dito sa malapit. Pagdating dito. So, ito yung current na PNR. Ito, mawawala na ito. Itong, itong overpass na ito. Base dun sa drawing, no? Pero tingnan natin kung mag-iiba siya. Then mag-cross yung dito na yung dito yung mag-cross na siya sa ilalim. Kaya mababa yung kanyang alignment. So, dito sa drawing, sa nagsimula yon. Pakalampas na nung mismong plant, no?
dito sa area na to. Pababa na siya. So ito na yung tapat nun. Oh, ba't umibaba? Although doon sa ilalim nun, doon siya, doon siya magkro-cross, no, sa ilalim. Hindi, umibabaw siya. Pero sa ilalim nun, doon siya magkro-cross. Dito sa area na to. So, ayun na, nakita natin na bababa siya dito. And then, aangat ulit siya. Then, para pagtawid dito sa Carrion Street, meron siyang U-bridge. Then, ang kanyang um, gap mula do sa road level ay 5.2 meters. So 5.2 meters times 3.28. 17 feet, no? Yung kanyang clearance. Then pataas na ulit siya. Approaching na ng Paco Station. So yun yung base din sa drawing, yun yung gagawin nila. From here, so sundan ulit natin. Then bababa siya. Then gamit yung kumbaga upgrade, para maging upgrade na siya, U-shape construction, no? And then pataas ulit para lang dun makross niya yung line nung skyway, no? Kasi nga wala, nauna yung skyway, so yun yung mangyayari sa kanya. Although dito yung Paco Station ay hindi na siya, kumbaga decommission na siya, ay yung pinaka Pandacan Station, no? Wala na siya dun sa wala na magiging station sa Pandacan ng NSCR, no? Dito na sa Paco ang pinakamalapit doon, pero malayo pa rin. So yun, nakita natin kung paano yung gagawin nila dyan, no? And then U-shape construction nga, yan yung kanyang yan yung kanyang mode na dyan. And then meron lang siya ng mga drainage sa gilid, no? Kasi syempre solid na yan, wala nang basta-basta makakatawid yan. Then dito nga, yan na yung buong kahabaan niya. From here, this point here, hanggang dito. Liliko siya papunta dito. Pag-cross sa ilalim ng ng Skyway. Then, tawid na dito. So, hopefully, nabigyan tayo ng idea, no, kung paano yung gagawin nila sa area ng from Pandacan to Paco, no? At ngayon, dahil nga itong drawings ay from 2020 pa, at wala naman sila nirelease na updated na alignment plans, ay tingnan natin kung ito pa rin yung i-implement nila, no? So, at least, although makita natin dito sa row, may mga kabahayan din na makukuha. Yan. Ito kasi yung blue kasi. Itong blue, ito yung row. May mga kabahayan dito. Maaaring makuha pa rin, no? Pero kung malapit kayo sa area yan, comment down below kung meron na ba sa inyong nag-approach na tungkol sa relocation sa property ninyo, kung ano ba yung gagawin, no? Kasi next year na to, next year na siya i-clearing na siya para makapagsimula na ng construction yung mga contractor dito. So yun lang po muna. Maraming salamat po, at naway nabigyan tayo ng idea sa kung ano man yung gagawin nila dito. And then shout out dun sa kay
kay Sir at Arnel Taay na nagtanong tungkol dun sa gagawin dyan sa area na yan, no? Thank you for at least dahil sa tanong mo ay nag-try ako mag-research ko ano yung gagawin nila, no? Okay. Thank you again.